Good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. I see very early the starting the live discussion. Our topic for tonight is the don't lay up treasure in the earth is our topic for tonight. Is that according to the Lord? Don't lay up treasure in the earth. Yun po yung ating paksa. The topic for tonight. Yung topic po natin na huwag tayo ipon ng kayamanan sa sanlibutan. Yun po yung sabi ng utos ng Diyos. Our topic for tonight is the do not lay up treasure on the earth. Lay up treasure there in heaven, not in the earth, according to the Lord. Is this topic for tonight. Good evening po. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Ayun po. Is that topic for tonight. Don't lay up the treasure in the earth, according to the Lord. Yun po yung ating paksa na huwag tayong magtipon ng kayamanan sa lupa. Ayun po yung sabi ng Diyos. Kasi walang nilingkod sa dalawang Panginoon. Ganun po. Kailangan mag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. O kung mag-ipon man tayo ng kayamanan sa lupa, o wag para sa ating sarili. Kailangan para sa lahat. Ganun po, para yumaman po tayo. Ganun po. Bawal po kasing mag-ipon ng kayamanan para sa sarili natin. Kailangan para sa relative natin, sa ating kapwa, ganun. Para pagpalain po tayo ng Diyos. Ganun po. Bawal pong according to the Lord, do not lay up the treasure on the earth. Lay up treasure there in heaven. No moth, no theft, no destroy, and then no steal. There's the lay up treasure in heaven, not in the earth, according to the Lord. Yun po, prohibited by God to the lay up treasure in the earth. Yun po yung sabi ng Diyos. Kasi pagka yung nag-iipon ka ng kayamanan o where your treasure, there your heart. O dun daw duroon yung puso mo pagka nandun yung kayamanan mo. Yun po yung ating paksa. Pero pwede naman tayong yumaman, basta wag lang natin nasa mabuti. Tapos wag nating paglagakan ng puso yung kayamanan yung ating mga kayamanan. Yun po yung ating paksa.
Kasi pagka yung kukunin uli ng Diyos yun pag nagtitipon tayo ng kayamanan para sa ating sarili. Kailangan hindi po natin binabahagi natin yung ating yaman, hindi yung kailangan yung Diyos yung ating iibigin. Pag sumusunod tayo sa utos ng Diyos, iniibig natin yung yung Diyos noon, hindi yung kayamanan. Kasi bawal mag-ipon ng kayamanan sa lupa, sabi ng Diyos. Ipunin natin kayamanan, yung mga mabubuting gawa po, yun po yung utos ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, huwag ibigin ng sanlibutan, ang mga bagay na sa sanlibutan. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa unang 1. Sabi rito kasi, huwag nating ibigin yung sanlibutan, ang mga bagay na sanlibutan. Sabi rito ng Diyos, kasi pagka yung nagnanasa kang yumaman sa sanlibutan, maaring, halimbawa, hindi mo alam yung utos, maaring makagawa ka ng masama. Di ba? Yung iba dyan, gumagawa ng kasalanan para lang yumaman, di ba? Kung nagsasayaw sila dyan sa social media, minsan nakahubad, di ba? Para lang yumaman, bawal kasi yun eh. Sabi nga, ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya pinagbabawal ng Diyos yung mag-ipon tayo ng kayamanan sa lupa. Kasi nga, yung ugat ng lahat ng uri ng kasamaan yan, yung pag-ibig sa salapi. Di ba, iba dyan, nagpapatutot para lamang yumaman, di ba? Kaya bawal po yun sa Diyos, yung kailangan nasisiyahan po tayo sa ating mga tinatangkilik. Yun po yung gusto ng Diyos, hindi tayong naghahangad na yumaman. Pero lang yung talagang mayaman na, kung di nila alam yung utos, ganun. Gaya ni Haring Solomon, di ba? Mayaman si Haring Solomon, tapos si Job, mayaman din. Pwede naman yumaman, basta't alam mo yung aral ng Diyos, yung nasa matuwid yung kayamanan mo. Kasi pagka yung hindi matuwid, puro sa kasamaan, babawiin uli ng Diyos yun. Pero bawal mag-ipon ng kayamanan sa utos ng Panginoong Yesus. Kasi yung duruin yung puso ng tao. Gusto ng Diyos, yumaman tayo sa mga mabubuting gawa. Gayon, mabubuting gawa, yun po yung gusto ng Diyos. Hindi magsisiyaman tayo sa mga kayamanan. Kailangan yumaman ka man, nasa matuwid yung kayamanan mo, nasa maayos, hindi galing sa kasamaan. Kasi nga, yung mga nagpapayaman, di ba, na nahuhulog sa tukso, sa maraming pitang hangal na nakasasama, naglulubog sa mga tao, sa kapahamakan, at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Di ba? Sabi ng Panginoong Diyos. Ito sabi ng Panginoong Yesus, kasi bawal mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Kailangan iiponin natin kayamanan yung sa langit po. Ito sabi po ng Panginoong Yesus dito. Dito po sa Mateo 6:19, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. Dito'y nanguhukay, nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. At do'y hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Doon yung puso mo pagka yung nag-ipon ka ng kayamanan dito sa sanlibutan. Ang pinaiipon po natin sa Diyos yung kayamanan sa langit, ganun po. Pero sa lupa, bawal po mag-ipon ng
kayamanan. Naglilingkod ka sa kayamanan nun kung di ka sumusunod sa utos. Kasi duroon yung puso mo, sabi ng Panginoong Hesus dito. Ito, patuloy ko po, no? Ang pagbasa dito. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Datapat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasayo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa, ibigyan ng ikalawa, o kaya magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kaya makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. O paglilingkod pala sa Diyos, sa kayamanan yun eh, yung wala kang alam sa utos, nag-iipon ka ng kayamanan sa lupa. Kailangan alamin mo muna yung utos. Okay lang yung yumaman, basta galing po sa kabutihan, sa katwiran, o di ba? Kasi nga merong gustong yumaman, o di ba? Nagpapatutot, o di ba? Nagmamacho dancer, sexy dancer, o di ba? O kasalanan po sa Diyos yun. Kasalanan po yun. Kaya nga sabi nga ng Diyos ang nagsisipagnasang yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa maraming pitang hangal na nakasasama, na naglulubog sa tao sa kapahamakan at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. O yun po, bawal sa Diyos yun, yung magnanasa kayo yumaman. Bawal po sa Diyos yun, yung magpayaman ka, kasi duroon ang puso mo, sabi ng Diyos dito. Naglilingkod ka dun sa isang Panginoon, sa kayamanan. Kasi gusto ng Diyos, tayo yumaman sa mga mabubuting gawa. Doon po niya tayo. Tapos, yayaman tayo sa aral niya. Yun po yung tunay na kayamanan. Mayaman ka sa kaalaman sa Diyos at sa kapagsunod sa mga mabuti. Yun po yung tunay. Yun po yung kayamanan sa langit. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyong muli. Kasi, pinagbabawal ng Diyos yung mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Kailangan sa langit po tayo mag-ipon ng kayamanan. Paano po ba yung pag-iipon ng kayamanan sa langit? Ang pag-iipon po ng kayamanan sa langit, kung gumagawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa, o ganun. Tapos, yun po, yung, sabi nga, ang naawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. O ganun. Sino mang magpainom sa isa-isang maliit na ito dahil sa pangalang alagad, hindi mawawala ang kanyang ganti sa langit. Di ba? Sabi ng Panginoong Hesus. Yun po yung pagtitipon ng kayamanan sa langit. Kasi sabi, di ba, magtipon ng kayamanan sa langit, wag sa lupa. Ayun po yung pagtitipon ng kayamanan sa langit, kung gumagawa ka ng kabutihan sa mga dukha o sa mga alagad ng Panginoon, ganun po. Yung pagtitipon. Ito, basahin ko sa inyo dito muli, no? Kasi bawal mag-ipon ng kayamanan, kasi nakapaglilingkod ka sa isang Panginoon noon. Sabi nga, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan. Di ba sabi? Ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyo muli rito. Dito po sa Mateo 6:19, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsipagnakaw ang magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon duroon ang iyong puso. Where your treasure, there in your heart. Kaya sabi ng Diyos, mag-ipon ng kayamanan. Ganun po. Pinatatakas po ng Diyos yung tao sa mga ganyang bagay. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Yung mga
umiibig sa sanlibutan, yung nag-iipon ng kayamanan, o yung hindi nasisiyahan sa mga kayamanan yun, sa mga pera, yun yung gustong yumaman, di ba? O tapos nakagawa ng kasamaan. O di ba, dahil sa kasakiman, yung masakim, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Kaya pinaiiwas ng Diyos yung tao sa pagyaman. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi pagka yung nag-iipon ka ng kayamanan sa lupa, umiibig ka sa sanlibutan nun. Naglilingkod ka sa isang Panginoon, sa kayamanan, sabi ng banal na kasulatan. Sabi nga, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at kayamanan, di ba? O yun po, yung mga umiibig sa yung gusto yumaman, yung hindi nasisiyahan sa pera, o yun, wala po yung pag-ibig ng Ama sa kanila, wala rin yung pag-ibig nila sa Diyos. Ganun po sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan, dito po sa unang 1:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. O yun, no? Wala yung pag-ibig ng Ama sa kanya, wala rin siyang pag-ibig sa Ama pag umiibig ka sa sanlibutan. Yung nag-iipon ka ng mga kayamanan, ganun, patuloy ko po. Sapagkat ang lahat na nga sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Tatapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananahan magpakailanman. O yun yung maliligtas, yung sumusunod sa utos ng Diyos, yung gumagana ng kalooban niya. Pero yung umiibig sa sanlibutan, yung mga nag-iipon ng kayamanan, o maaaring hindi sila maligtas doon kasi hindi sila utos ng Diyos yun huwag mag-ipon ng kayamanan sa lupa di ba? Yung umiibig po sa sanlibutan, yung hindi po yung nasisiyan sa tinatangkilik niya sa pera, yung po yung umiibig sa sanlibutan, ganun po. Di ba? Iba dyan, yumayaman dahil sa kasakiman, di ba? O ganun. O marami dyan ayoko na lang banggitin sa kanila yan, no? Ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli, no? Kasi pagka yung nag-iipon ka sa kayamanan sa lupa, yung pag-ibig mo sa Diyos, wala. Sa kayamanan po yun. At saka yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, wala rin. Yung po yung sabi ng banal na kasulatan. Akala mo lang, di ba? Ito, pwede ka namang, basta yumaman ka, okay lang yung basta nasa katwiran, nasa matuwid, mabuti. Pero wag mong paglalaga ka ng puso, ng salvation yung kayamanan, ganun po. Wag kang titiwala sa kayamanan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi, no, basahin ko sa inyo muli rito, no. Kasi pag umiibig ka hindi ka nasisiyahan sa pera, hindi ka nasisiyahan sa tinatangkilik mo, kasi gusto ng Diyos yung nasisiyahan tayo sa ating mga tinatanggap, hindi yung nag-aangad ka yumaman, o nakakasala ka naman, di ba? Iba dyan, di ba? Dahil gusto yumaman, di ba? Kung ano-ano pinaggagawa, di ba? O maglaladlad ng katawan sa social media, di ba? O kung ano-ano pa, di ba? Maraming ganun Kaya pinaiiwas tayo ng Diyos sa mga pag-ibig sa sanlibutan, sa kayamanan. Kailangan masiyahan tayo sa ating tinatangkilik. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Yung umiibig sa sanlibutan, sa mga bagay na sanlibutan, wala yung pag-ibig ng Ama sa kanya, ng Diyos, wala rin yung pag-ibig niya sa Diyos, nasa kayamanan po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyong muli. Dito po sa unang 1:2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Wala yung pag-ibig ng Diyos doon yung sa tao, sa siya.
Ang pag-ibig ng Diyos, kung meron kang utos, sinusunod mo. Yun po. Yun po, yung opposite po yun, yung vice versa. Pagka yung sinusunod natin yung utos ng Diyos. O, nandun din yung pag-ibig mo sa Diyos, at saka ang pag-ibig ng Diyos nasa sa'yo rin. Pagka yung sumusunod ka sa utos, vice versa po yun. Opposite, yung parehas kayo nag-iibigan pag sumusunod kayo sa utos ng Diyos. O ba, patuloy ko po. Sapagkat ang lahat na nga sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapaluluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang mga masamang pita niyon. Datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananahan magpakailanman. O, di ba? O, di ba, umiibig sa sanlibutan? Yung sabi ng Diyos, lumilipas yung sanlibutan, di ba? O, mawawala lahat kasi yan, yung mga kayamanan yan, sa sanlibutan, O, pag di ka sumunod sa utos ng Diyos. O, kita nyo yung nangyari sa Thailand, di ba? O, ang dami yung kayamanan doon. O, winas out lahat ng Diyos. O, di ba? O, winas out lahat. Siguro nakakalimot na sila doon. O, bigyan sila ng lindol. O, di ba? Mga building na wasak. Kaya ayaw tayong ipagtipon ng Diyos ng kayamanan sa lupa. Gusto ng Diyos, lay up the treasure there in heaven. Yun po yung gusto ng Diyos. Not there in the earth. O, magtipon tayo ng kayamanan sa langit, hindi po sa lupa. Kaya pagtitipon po ng kayamanan sa langit, yung gumagawa po tayo ng kabutihan sa ating mga kapwang mahirap na tao, yun po yun. Sa mga tagapagturo ng mga salita ng Diyos, sa mga banal, yun po yung pagtitipon ng kayamanan sa langit. O, kita nyo nga, di ba, ilang building yung nasira sa sa Thailand, di ba? Nilindol sila, ang dami. Kaya ayaw tayong ipag-ipon ng pagtipon ng kayamanan sa lupa kasi iwawas out ng Diyos yan. Pag nag-ipon ka ng kayamanan sa lupa, wala yung pag-ibig ng Ama sa iyo, wala ka rin pag-ibig sa Ama kasi duroon yung puso mo sa kayamanan, Yung po yung sabi ng Diyos, Eto, kasi lumilipas yung sanlibutan at lahat ng masasamang pita niyon, di ba? Sabi niya, basahin ko sa inyong muli dito. Sapagkat ang lahat na nga sa sanlibutan, ang mga masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. O, sa sanlibutan lang yung nagmula, yung mga kayamanan. Kaya ayaw tayong ayaw tayong mag-ipon ng kayamanan at pinagbabawal ng Diyos yung mag-ipon tayo ng kayamanan sa lupa. Ganun po. Kasi nga, duroon yung puso mo pag nag-ipon ka ng kayamanan. Kailangan masiyahan tayo sa ating mga tinatangkilik kung ano yung binigay sa atin ng Diyos o masiyahan na tayo doon. Kasi ang nagsisipag nasang yumaman, nahulog sa tukso, sa maraming pitang hangal na nakasasama, na naglulubog sa tao, sa kapahamakan at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. O, kita nyo nga, di ba, pag nagbagyo, nagpadala ang Diyos ng bagyo dyan, yung mga kotse nila dyan, inaanod na sa dagat, di ba? Wasak lahat, ayaw ng Diyos yun, pagka nilindol sila, tanyo, wasak yung mga building doon sa Thailand, ayaw ng Diyos yun, kailangan mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, ganun po yun. Sabi ng Diyos. Kasi iwawas out ng pag nag-ipon ka na kayamanan sa lupa, wala yung pag-ibig mo sa Diyos, hindi ka naglilingkod sa Diyos nun. Okay lang yung marami tayong kinikita. Nga lang, ibabahagi natin sa mga duka, sa mahihirap, o sa mga gawain ng salita ng Diyos. Ayun po yung pagtitipon ng kayamanan sa langit. Hindi yung sa sanlibutan mo iniipon, mawawas out lahat yan. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Yung umiibig kasi sa pera, hindi nasisiyahan po yun. Hindi nasisiyahan sa pera. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Yung hindi nasisiyahan sa tinatangkilik niya,
Ganon. Kailangan ko ano yung nasa atin kasi mahirap yung magnasang yumaman. Mahuhulog ka sa tukso, di ba? Sabi, sa maraming pitang hangal na nakasasama na naglulubog sa tao sa kapahamakan at kamatayan, o di ba? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ito po yung sabi ng banal na kasulatan dito sa Ecclesiastes 5:10. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Pagka kasi yung hindi ka nasisiyahan sa tinatangkilik mo, sa mga kayamanan mo, umiibig ka sa sanlibutan, no? Yun po yung mga umiibig sa sanlibutan, yung hindi nasisiyahan sa kanyang kinikita o sa kanyang mga tinatangkilik. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa Ecclesiastes 5:10, siyang umiibig sa pilak, kaya hindi nasisiyahan sa pilak. O siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. O yun yung mga umiibig sa pera, yung mga hindi nasisiyahan. Halimbawa, meron ka ng 1,000,000, gusto pa maging 3,000,000. o gusto pa maging bilyon. O yung mga umiibig, yun po yung sa sanlibutan, sila na po yun. Yung mga sila po yung umiibig sa sanlibutan, yung wala yung pag-ibig ng Ama sa kanila doon, wala yung pag-ibig ng Diyos, wala rin silang pag-ibig sa Diyos, yung mga hindi nasisiyahan. Yung mga hindi nasisiyahan sa pera, yun po, yun yung mga umiibig sa sanlibutan. Yung mga nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Dito kasi sa lupa, hindi naman tayo mabubuhay dito ng di ba, ng 200 years. Swerte na yung mabuhay tayo ng 100 years dito sa lupa. Kaya sabi ng Diyos, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, wag sa lupa, di ba? O mahirapan ka pa nun mahirapan ka pa sa buhay pagka yung nagnanasa kang yumaman. Ganoon, di ba? Ito yung umiibig sa pera, no, sa kayamanan, yung hindi po siya nasisiyahan, yung mga nag-iipon ng kayamanan sa sanlibutan, yun, mga hindi po yun. Yun po yung umiibig sa sanlibutan, wala silang pag-ibig sa Ama, wala rin yung pag-ibig ng Ama sa kanila, wala yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ito, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Ecclesiastes 5:10, siyang umiibig sa pilak, hindi nasisiyahan sa pilak. Ayun, kasi yung pilak, yun po kasi yung pera ng araw kaya nakasulat dito pilak. Ang pera po kasi ng araw, pilak po yun, saka ginto. Kaya sabi rito, hindi nasisiyahan sa pilak. Ayun po yung pera kasi dati. Basahin ko sa inyong muli. Siyang umiibig sa pilak ay hindi nasisiyahan sa pilak. O siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan yun sa salvation, yung mga kayamanan. Hindi po tayo maliligtas doon pagka yung nag-ipon tayo ng kayamanan sa sanlibutan. Hindi po maliligtas. Kasi duroon yung puso natin. Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Ang sumusunod kasi sa Diyos, sa utos, yun po yung maliligtas. Sila po yung maliligtas, yung sumusunod po sa utos ng Diyos. Sila yung mga umiibig sa pilak. Ganun po. Mga hindi nasisiyahan. Sila po yung ayun yung mga nag-iipon ng kayamanan sa sanlibutan, yung mga hindi nasisiyahan sa pera. Ganun. Yung mga mayaman na, nagpapayaman pa, wala po yung pag-ibig ng Ama sa kanila. Pero hindi ko namang, syempre, hindi natin alam yung, pero pag nanggaling sa matuwid yung kayamanan mo, pwede rin. Pero wag mo lang paglalagga ka ng kaligtasan yung kayamanan mo, ganun po. Kasi nga si Solomon, di ba? Mayaman si Haring Solomon. Si Job, pinayaman din ng Diyos. Pero pinagbabawal na ng Diyos yun yung mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Kasi duroon yung puso mo.
Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. So gusto ng Diyos yung nasisiyahan tayo sa ating mga tinatangkilik. Okay na po yun. Yung meron tayong kinakain, o ganun. Nasisiyahan tayo sa ating mga tinatangkilik. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa sa may unang Timoteo 6:7. Sapagkat wala tayong dinadalang anuman sa sanlibutan, no? Wala rin naman tayong mailalabas ng anuman. Ngunit kung tayo may kinakain, pananamit, masiya na tayo doon. O yun, kung meron daw tayong kinakain na sinusuot na damit, masiya na tayo doon. Yun po yung utos ng Diyos. Hindi yung magnanasa ka ngayon yumaman, tapos magnanakaw ka naman, di ba? Mananakim ka. O nagkakasala ka sa Diyos noon, tapos maimpierno ka pa nung ganun. O nagnanasa ka yumaman, o gusto kasi ng Diyos yung nasisiyan tayo sa ating mga tinatangkilik. Kung ano meron tayo, o masiyahan na tayo doon. Ganun po. Hindi yung nagnasa-nasa pa tayo. Ito nga, akala niyo mayaman ako. Hindi po ako mayaman na tao. Isa lang po din akong isang kahit santo ka. Ganun po. Pero, ganun po, hindi po ako mayaman. Itong bahay kong tinitiran sa kapatid ko po to. Caretaker po ako rito. O, isang kahit santo ka lang din po ako. Pero nasisiyahan ako sa tinatangkilik ko. Hindi, sa tinatangkilik ko kung ano meron sa akin. Ganun. O, ganun. Sa katunayan niya, pantalon ko, dalawa na lang. Dalawa na lang. Papalit-palitan ko eh. Ganun po. O, wala pa akong pampagawa ng pantalon. Ito, basahin ko sa inyo. Gusto kasi ng Diyos na nasisiyahan tayo sa ating mga tinatangkilik. Kasi nga, pag nagnasa kayo maman, mahulog ka pa sa kasalanan, di ba? Di ba, maraming gusto yumaman, nakakagawa ng masama. Meron akong kamag-anak gustong maging mayaman nakakagawa siya ng masama. Hanggang sa na COVID-19 siya, yung mga inipon niya na wala na, saan na napunta. Kasi nga, nakakagawa siya ng kasamaan dahil sa pagyaman Ganun po yun, bawal po. Kaya huwag po tayo magnasa yumaman. Kung yumaman tayo sa mabuting paraan, okay lang yun, di ba? O kung galing sa masama, huwag po yun, masama yun, bawal po yun sa Diyos. Gusto kasi ng Diyos, nasisiyahan tayo sa ating mga tinatangkilik. Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa unang Timoteo 6:7. Sapagkat wala tayong dinadalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, masiya na tayo doon. Kaya masiya na tayo doon kung meron tayong damit, may kinakain tayo, like me, nasisiya na ako doon pagka meron akong pananamit, gano'n. Yung kung ikikwento ko lang sa inyong life ko, pag di ako nagtrabaho, wala akong kakainin. Ganun, isang kahit santuka lang din ako, nasisiyahan ako sa tinatangkilik ko, Ito sabi ng Diyos. Kasi pag pinatatakas ng Diyos yung sa pagyaman, ito, basahin ko naman sa inyo rito sa unang Timoteo 6:9. Tatapat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalungbayan. Di ba? Nagnanasa kang yumaman, sabi rito, sa nangasinsay sa pananampalataya, sa pagnanasa sa iba, ninanasa mo yung
Yung iba, yung kayamanan ng iba, o di ba, yung iba diyan ang hold up, di ba? O nagnanakaw, nagnanasa ka ng iba, hindi naman sa'yo, o di ba? Yun, kaya bawal po yung pinagbabawal ng Diyos yung kayamanan. Kasi pagka yung nagdasa kang yumaman mahuhulog ka sa tukso, di ba? Nangunganakaw iba, hold up, o pumapatay, o kaya ay bawal yun, mapupunta ka sa impyerno nun. Kaya pinagbabawal ng Diyos yun, yung pag-ipon ng kayamanan, o yung mga hindi nasisiyahan sa pera, sa tinatangkilik nila, o yun po yung umiibig sa pera, ganun. Wala yung pag-ibig ng Ama sa kanila, wala rin yung pag-ibig nila sa Diyos, ganun po. O basahin ko sa inyo muli rito, no? Tapos papatuloy ko. Datapwat ang nagsisipag-nasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming pitang hangal nakasasama na siyang nagdulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuog ang kanilang sarili na maraming kalumbayan. O yun ba? Na maraming kalumbayan. Iba dyan, nagpopokpok para yumaman, di ba? O kaya bawal sa Diyos yung gano'n. O binibenta yung katawan. Kaya bawal sa Diyos po yun. Pinagbabawal ng Diyos yung yumaman, magyaman ka. O yumaman ka, yung sa mabuting paraan, okay lang yun. Kasi may gustong yumaman dyan, di ba? Nagda-dancer, labas ang katawan. O di ba, nagpupokpok. Iba, hold up, nagnakaw. Kaya bawal yun. Basahin ko sa inyo, no? Patuloy ko po. Datapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa bagay na ito. Sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at kaamuan. Ay, no? Pinatatakas ng Diyos sa mga bagay na pagyaman kung tao ka ng Diyos. Sabi rito sa banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo muli. Datapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa panampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. O yun o pinatatakas yung mga tao ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, sa mga pagyaman. Susunod daw sa aral, sa katwiran, sa kamuan, o pagtitiis, ganun. Pero pwede ka rin naman yumaman basta galing sa kabutihan, hindi ka, halimbawa matalino ka, o yumaman ka, o okay lang yun, hindi naman galing sa masama, o diba? Ganun po. O gaya naman ni Job, diba? O mayaman si Job, pero mabait siya, sumusunod siya sa katwiran, gaya ni Haring Solomon, mayaman din si Haring Solomon, o galing naman sa kabutihan yung mga kayamanan ni Solomon. Yung nga lang, hindi siya nang babae siya, dami niyang babae, hindi rin naligtas. O si Job, naligtas si Job kasi kahit mayaman si Job, hindi siya nagkasala sa Diyos, naligtas si Job, di ba? Ito po basahin ko sa inyo rito yung kayamanan ni Haring Solomon. O pwede ka naman yumaman basta galing sa matuwid. Huwag mo lang yung paglalaga ka ng kaligtasan yung kayamanan. Aasa ka sa Diyos, hindi po sa kayamanan. Ito, pwede ka naman yumaman kung basta galing sa mabuti, sa matuwid. Huwag lang galing sa masama. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi nga yung iba yung yumaman, nagpopokpok, nagda-dancer, di ba? O nagpapatutot. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, pwede ka naman yumaman basta galing sa matuwid. Ito sabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan 15:6. Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan. O yun basta't galing sa matuwid. Sa bahay ng matuwid, maraming kayamanan. Basta galing sa katwiran, wag lang sa mga masasama. Kasi nga, pero pinagpauna na ng Diyos yan, bawal kang magpayaman kung, di ba, may
Pagka-dukha ka, wala ka namang pinag-aralan, magnanasa kang yumaman eh. Mahulog ka sa tukso nun. Okay lang, mayaman ka, binigay ng Diyos. Matalino ka dahil sa kayamanan mo, gaya ni Haring Solomon, di ba? Matalino siya dahil sa kayamanan niya. Pero hindi naman siya naligtas kasi sumuhay siya ng babae. Maraming babae si Solomon. Ang naligtas si Job po, kahit mayaman si Job, mayaman si Job, di ba? Naligtas si Job, Ito po yung si Job, mayaman si Job, Ito si Job mayaman, Basta galing sa kabutihan, yung katwiran, okay lang yun. Basta galing sa malinis na paraan. Sabi nga ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, sa ama ng mga ilaw na bumababa. Yun po. Basta galing sa kabutihan, okay lang. Ito, basahin ko sa inyo rito. Yung kayamanan mo, basta kasi merong matalino naman dyan yung mayaman dahil sa katalinuhan, di ba? Huwag lang sa masama. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Santiago 1. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iba. Ayun Basta't yung sakdal na kaloob, mabuting kaloob, yun, yumaman ka sa mabuti, okay lang po yun. Basta nasa katwiran, kasi yung mabuting kaloob, bawat sakdal na kaloob, ay pawang buhat sa itaas sa mga ama ng mga ilaw na bumababa, na walang pagbabago, ni kahit na anino man ng pag-iiba. Yun po yung kahit yumaman ka, nasa kabutihan, kasi meron dyan, hindi nasisiyan wala naman siyang kakayahan yumaman. Di ba? Hindi naman siya marunong, nagnanasang yumaman o nahulog sa tukso sa mga kasalanan, di ba? Ganun. Kaya ayaw ng Diyos yun Kasi pagka yung galing sa kasamaan yung kayamanan mo, babawiin din sa'yo ng Diyos yun. Ito sabi ng banal na kasulatan, babawiin uli ng Diyos yun sa'yo. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Pag galing sa masama, tapos hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, kukunin uli ng Diyos sa iyo yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito po sa Job 20:15. Siya'y sumakmal ng kayamanan at kanyang mga isusuka uli. Mga aalisin uli ng Diyos sa kanyang tiyan. Di ba? Aalisin uli ng Diyos sa kanyang tiyan. Gaya ng nangyari sa Thailand ngayon, daming mayayaman doon, di ba? Nawas out yung kayamanan nila ngayon doon, di ba? Aalisin uli ng Diyos yun sa'yo pagka yung galing sa masama, tapos, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Bawal po kasi sa Diyos yun Ang pag-iipon po ng kayamanan, yung nagbibigay ka sa dukha, ito po sabi ng banal na kasulatan, kailangan nagbibigay ka sa yun po yung pag-iipon ng kayamanan sa langit, yung tumutulong ka sa gawain ng mga banal, o tumutulong ka sa mga dukha. Halimbawa, mayaman ka na, yung pag-iipon ng kayamanan sa langit naman, yung gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Ito po yung sabi ng banal na kasulatan dito po sa 19:17. Ito po sa 19:17. Ito po yung pag-iipon ng kayamanan sa langit, yung gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Ito po sa 19 ng Kawikaan 17. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Yung pag-iipon po ng kayamanan sa langit. Diba sabi nga, wag tayong don't lay up treasure there in the earth. Lay up treasure there in heaven. Diba sabi ng Diyos? Yun po yung pag-iipon ng kayamanan naman sa langit. Yung gumagawa tayo ng kabutihan sa mga dukha, sa mga tao ng Diyos, ganun po. Gumagawa tayo ng kabutihan. Ito, basahin ko sa inyong muli.
dito po sa, di ba, ang topic natin, bawal mag-ipon ng kayamanan sa lupa, di ba, sa earth. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Kawikaan 19:17, ang naawa sa duka ay nagpapautang sa Panginoon. At ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. O, yun po yung pag-iipon ng kayamanan sa langit, yung gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Ito pa rin po ang sabi ng banal na kasulatan dito. Yung tumutulong ka sa gawain ng mga banal, yun, mga nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Sabi nga, makidamay doon sa nagtuturo ng mga bagay na mabuti. Yun po yung pag-iipon ng kayamanan sa langit. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kung gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Ito po sa Mateo 10:42. At sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito na kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. O no, painumin mo daw yung mga alagad ng Diyos. O hindi mawawala ng ganti sa iyo sa langit. O nagbigay ka ng isang 1 bottle plastic na mineral water sa kanya. O di ba? O hindi mawawala ng ganti sa iyo. Ganun. Kasi dito nga, merong tumulong dito sa mga alagad ng Panginoon eh. Pinagtayo pa sila ng sinagoga eh. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Pinagtayo pa sila ng sinagoga. O meron kasi kung mayaman ka, kung meron ka naman itutulong, o di ibigay mo sa gawain ng Diyos. Hindi mawawala ang ganti mo sa langit. Yun po yung pagtitipo ng kayamanan sa langit. Yung gumagawa po tayo ng kabutihan sa gawain ng Diyos at saka sa ating kapwa. Ito po sabi ng banal na kasulatan. No? Itong babasahin ko sa inyo, no? Mayaman to pero pinagpatayo nila yung mga alagad. Pinagpatayo niya yung Panginoon ng house of prayer. O kita nyo, pinagpatayo pa ng mayaman na tao ang Panginoong Diyos ng house of prayer. O hindi mawawala ang ganti sa kanya noon. Ligtas siya noon. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Nang matapos niya ang lahat ng kanyang mga panalita sa mga pakinig ng bayan, ay pumasok siya sa Kapernaum. At ang alipin ng isang senturyo na minamahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. At ang marinig niyang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo, na pinamandik sa kanya na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. At nang magsidating sila kay Jesus, ay pinamanik nilang mapilit sa kanya na sinasabi, karapat dapat siya na gawin mo sa kanya ito, sapagkat iniibig niya ang ating bansa at pinagtayo niya tayo ng isang sinagoga. O kita nyo nga yung mayaman na senturyo rito. Pinagtayo yung Diyos ng isang bahay panalanginan. O kita nyo nga. Ganun po yung pagtiipon ng kayamanan sa langit. Tumutulong ka sa gawain ng mga banal, ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Ito nga yung senturyo. Pinagtayo pa yung Diyos ng bahay dalanginan, no? Ganun, no? Tapos magpainom ka ng tubig, o yun po yung pag-iipon ng kayamanan sa langit. Yun po yung topic natin, di ba? Yung dapat mag-ipon ng kayamanan sa langit, hindi po sa lupa, di ba? Kasi bawal yun. Pag naiipon kasi ng kayamanan dito sa lupa, o wala yung pag-ibig sa iyo ng Ama, wala ka rin pag-ibig sa Ama po nun. Ganun po yun. Kasi yun po yung sabi ng Panginoong Yesus. Kung maglilimos ka sa tao, o kailangan, wag mo i-broadcast, sabi ng Panginoong Diyos. Wag kang tutunog ng pakaka. Halimbawa, nakagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, maglilimos ka,
wag mong ibabalita kasi hindi ka magkakaroon ng ganti sa langit noon, sabi ng Panginoong Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ito po, sa may Mateo 6:1, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa lahat ng mga tao upang kanila makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutunog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng magpaimbabaw sa mga sinagoga, sa mga daan upang sila ay magkapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Pag tutulong ka raw, naglilimos ka, huwag mo ibabalita. Kailangan nakalihim yung pagtutulong mo sa kapwa mo, sa church, gano'n. Patuloy ko po. Datapot, pagka ikaw ay naglilimos, huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa na iyong kanang kamay upang ang iyong paglilimos ay malihim at ay yung Ama na kita sa lihim ay gagantihin ka. Pag nagdo-donate ka raw, tumutulong ka sa kapwa mo o sa gawain ng Diyos, huwag mo ibabalita. Kailangan huwag daw malaman ng kabila mong kamay, di ba? Ng kaliwa mong kamay, sabi rito. Huwag malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa na yung kanang kamay. Huwag mo yung pag yung gaabuli ka, gano'n. Huwag maalaman daw yun ng kaliwa, gano'n. Huwag mo rin ipapaalam sa madla, gano'n, para yung magkakaroon ka ng kayamanan sa langit po noon. Ganun po yung pagtitipon ng kayamanan sa langit. Yung paggawa ng kabutihan sa kapwa at saka yung pagtulong sa gawain ng Panginoon. Sabi nga, ang tinuturuan sa aral, makidamay doon sa nagtuturo ng mga bagay na mabuti. Makidamay doon sa gawain ng mga banal, di ba? Yun po yung pagtitipon ng kayamanan sa langit. Kasi bawal ka mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Ganun po. Kailangan magsisiyaman tayo sa mga mabubuting gawa. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito, sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 2 Korinto 9:11. Nagyayaman ka sa mabuting gawa, sa paglilimos. Yun po yung utos ng Diyos eh. Ito po sabi ng Diyos dito sa 9. Sa 2 Korinto. Ito po sa 2 Korinto 9:11. Yaman kay pinayaman sa lahat ng mga bagay, naukol sa lahat ng kagandahang loob. Ayun, yayaman ka sa mabuting gawa, sa kagandahang loob. Na nagsisigawa sa pamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Ayun, doon po tayo gustong yumaman ng Diyos sa mga mabuting gawa, sa paglilimos. Ayun, hindi po yun sa mga kayamanan sa lupa kasi bawal yun. Bawal po sa Diyos yun. Ito pa po sa may 1 Korinto. Doon po tayo gustong magsiyaman ng Diyos sa mga mabubuting gawa, sa pagtulong sa kapwa. Ito po rin po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Timoteo. Ito po sabi ng Diyos dito, magsiyaman sa mabubuting gawa yung mga mayayaman. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 1 Timoteo 6:17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila ay magsigawa ng mabuti, na sila ay magsiyaman sa mabuting gawa, na sila ay maging handa sa pamigay, maibigin sa mamamahagi. Ayun doon po gusto ng Diyos yumaman yung tao sa mga mabuting gawa, sa pamigay, gaya sa mayayaman, sabi rito, diba, sabi rito, basahin ko sa inyo muli, na sila ay magsigawa ng mabuting
mabuti na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. O yun, doon po gusto ng Diyos, yung magsiyaman tayo sa mga mabuting gawa. Ayun po yung mabuting gawa. Ayun po yung mabuting gawa, doon po dapat magsiyaman ng tao. Nagkukurap na po yung ating internet. God bless po. Mahaba pa po kasi ito, kaya yun po yung topic. Next time naman po, continue the topic. For the topic is do not lay up the treasure in the earth. Lay up treasure there in heaven according to the Lord. Yun po yung ating paksang natapos. Is done kasi nagkukurap na po yung internet natin. Maybe to continue to other next week the topic. God bless po. It's a topic done tonight. Sana naiintindihan nyo na ang umibig sa salapi at saka yung pag-iipon ng kayamanan, saka yung hindi dapat umipon sa kayamanan. God bless. Thank you for joining us the live discussion for the Gospel of God, our Lord Jesus Christ. God bless. Ingat po. The name our Lord Jesus Christ. Thank you for watching and joining.